dissect natin yung case. So, we have a 58-year-old male who presents at the emergency room with 30 minutes history of crushing sternal chest pain that radiates down to the left arm and to the jaw. So, the patient has history of hypertension, mataas ang cholesterol, hypercholesterolemia, and also have diabetes mellitus. And on physical exam, the patient appears restless and diaphoretic. Here are the vital signs of the patient with a BP of 150/100, heart rate of 102, and respiratory rate of 24. So first, we'll discuss off with atherosclerosis. So what is atherosclerosis? It is the progressive chronic inflammation of your arteries wherein there is narrowing of the arterial lumen. So dito sa picture, sa left side nyo yung healthy artery. So yung smooth muscle niya and your intact endothelium. And in your right side is your blood vessel with atherosclerosis, which composes of your smooth muscles, your damaged epithelium, your macrophages, which transforms into your foam cells, and with it is the fibrous cap. So yung pinakagitna niya, yung tawag niyan is your lipid core. You have your lipids, calcium, and your cellular debris. Okay, so what are the risk factors? So you have two. You have your modifiable and unmodifiable or non-modifiable risk factors. Or for your non-modifiable risk factor, bago. So, yun na yung, kumbaga, pinanganak na kayo na meron nun. So, those who are male gender, or the age, specifically in males, if you are more than 55 years old, and in women, if you are more than 65 years old, your sclerosis. And of course, your hereditary factors. If you have your parents who have cardiac diseases, vascular diseases, you may also have it in the future. So, meron ba sa inyo dito ang parents ay hypertensive or may mga heart problem, broken heart, ha? Yung may mga na-atake sa puso like the myocardial infarction. So if you have those parents na ganun, no, you are also prone sa heart diseases. So ito yung mababago nyo, the modifiable risk factors. So you have your smoking, low physical activity, or your unhealthy diet, eating habits, o mga mahilig sa mga samgyupsal, mga fast food, o medyo in moderation tayo dyan. Then those who are overweight and obese, on those who have hypertension, increased diagram of your, hindi ko nga alam mapalaki, pero pagka ni-review nyo na lang. So, what would you need to know is the pathogenesis of your atherosclerosis. So, initially, if you have your chronic endothelial injury, you will have your endothelial dysfunction. So, as we all know, pag may endothelial dysfunction, this would be your signal to your inflammatory cells to accumulate. So, for your endothelial dysfunction, your monocytes or your macrophages will be the one to respond to this inflammation. This would produce this intracellular lipid disposition after no endothelial injury. Then magkakaroon kayo ng atheroma. Then magiging complicated siyang atheroma, which is your fibroatheroma. And then usually nagdi-disrupt siya. So yung stages, you need to know the stages of atherogenesis para sa exam, and then also yung mga modifiable and non-modifiable risk factors. And any questions po at this point?
Okay, sige. So, here's another diagram showing your stages of development. So, initially, yun nga, fatty streak, and then may plaque progression. Ang pinapakita lang ng slide yung mga nangyayari dun sa loob ng blood vessel and their corresponding symptoms na mararamdaman ng patients. For example, sa plaque progression, so magkakaroon ng evolution of fatty streak nga. So, ito na yung complicated part ng pagkakaroon ng fatty streak. Subclaudication, angina, and pag nag-disrupt siya, ito na yung tinatawag na acute coronary syndrome. O guys, naintindihan pa? Baka hindi nyo na naintindihan, sabihin niyo lang. Okay pa tayo? Dun sa case, mamaya himayin natin yung case. Okay, so next is so syempre, sabi ko nga, if there's plaque instability na, so the plaque will rupture itong part na to. So, sa dulong part na to, yan. So, nakita niyo dito, yan, nag-rupture na siya. This will eventually lead is known as your coronary artery disease. So, ito yung napag-aralan natin sa isa sa mga cellular injury, yung ischemia. So, it is a condition where there is an inadequate supply of blood and oxygen to a portion of the myocardium. So, it is an imbalance between your myocardium. So, pag nagkaroon ng ischemia, syempre, yung part na yun, makukulangan ng oxygen, and then, tataas yung demand. And then, mainly caused by your atherosclerosis. So, ano-ano ba yung mga ischemic heart diseases? So, you have your angina, your stable and unstable angina, your myocardial infarction, and eventually your heart disease. So, part of it is your angina. So, what is angina pectoris? May nakadagan, yung chest pain, kailangan natin i-qualify if it is tumutusok o kaya ay paano po ba yung pain niyo, squeezing ba siya, parang pinipiga, or sometimes we encounter patients na indigestion lang pala or GERD. So, most pathognomonic sign of your angina for your cardiac diseases, so the pain that spreads to your neck, your jaw, your arms, your back, or your belly. So, ano siya, radiating pain. So, hindi lang siya nakafocus sa isang part ng chest. Okay, so this is how your ischemia is being produced or is a compensatory mechanism of the heart. So, medyo maliit lang, lakihan ko na lang. Dapat kasi may animation siya. So, this is your normal healthy coronary artery. So, pag na-block siya or nagkaroon siya ng mga plaque build up o yung mga excess cholesterol. So, pag mataas cholesterol nyo, yan, usually nadumidikit siya sa mga arteries. This would in turn produce your reduced blood flow. So, konti na lang yung si-circulate sa katawan na blood. So, this is the mechanism, the pathology. Wait lang. So, there. So, ito yung sinasabi nating decreased supply and your increased demand. So, dahil may ischemia, decrease yung perfusion, yung pressure, yung arterial oxygen content. So, mag-i-increase ng demand ang heart. So, paano ang gagawin ng puso? Compensatory yan. So, pag kulang sa oxygen, kulang sa pump niya.
So yung preload, yun yung blood coming from the system papunta sa heart. Yung afterload, yun yung galing sa heart papunta sa ating system, body system. So tataas din yung contractility niya kasi parang hahabulin niya yung kulang dun, kulang na dugo, kulang na oxygen sa katawan. At this point, may tanong po ba? Klaro po ba sa inyo, mga anak? Okay, sige, thank you. Okay, so itong next slide, medyo maliit din. Ideally kasi ipipresent siya. So, nakalagay lang dito yung mga kumbaga ay complications ng ischemia. Usual na nangyayari. So, you have your stable angina. Ito yung may pain ka, pero hindi pa siya yung talagang atake sa puso. Pero stable lang siya. Yung pinaka-plaque niya ay nandun lang sa mga arteries. Then, the worst is your myocardial infarction. So, syempre, as we described din sa mga previous lecture, heart may ano tayo, mga necrosis, ganyan. So, one of them is the infarct. Pag sinabing infarct, yung part na yun ay would compose of your dead cells na due to ischemia. And then, on your right side, yung mga rhythm, your stable angina, your artery with stable angina. So, ito yung may atherosclerosis. Your unstable angina is medyo mas pangit siya kasi meron na siyang blood clot. Ito na yung mag-produce ng rupture eventually that would cause your heart attack or your acute coronary syndromes. And then your variant angina, ito medyo mild lang. Ano lang siya, nag-spasm lang. Parang sa mga muscle, di ba, nagkakaroon tayo ng muscle spasm. So, that would cause pain also. But it's not that pathologic pa. So, on your left side, medyo malabo lang. So, your atherosclerosis or your stable classic angina. So, it would occur with exertion or with exercise. It is relieved by rest or your medications. And the next is your variant or your Prinzmetal angina. So, paki-memorize na lang din your description nila and their differences. So, your Prinzmetal angina is typically at rest lang siya and usually early morning hours. Ito rin ay relieved by anti-anginal drugs or your drugs for your angina. And your next is your unstable angina. So this unstable angina, this will lead to your, as I've said, your acute coronary syndromes, your myocardial infarction. So this is your atherosclerotic artery with blood clots. So this would produce severe pain which occurs at rest or kahit minimal exertion lang. So kahit nakapahinga ang pasyente, usually nagche-chest pain yung mga yan and it is not relieved by rest. So kahit na ipahinga nila or may itig silang gamot, hindi siya nare-relieve. So ano yung isa pang kumbaga compensatory mechanism ng katawan. So ito ay sa ano na eventually myocardial infarction na siya. So if you have an infarct or ischemia, so as I've said, bababa yung receptors and your renal. So, itong dalawa na to ay sensitive sa pressures ng katawan. So, sila yung unang nagre-respond. So, ma-encounter natin sila mamaya din sa shock. So, baroreceptor activation, it will activate your sympathetic response with producer venoconstriction. Rate, yung contractility ng heart. Ito yung sinasabi kong hinahabol na niya yung demands ng oxygen and perfusion. So,
Also for your renal perfusion naman, so 'pag nasensya na konti na lang yung blood flow, ang ating system na tataas ay ang iyong RAAS, your renin-angiotensin aldosterone. Fluid retention, enhancing your preload. So yung delivery ng blood papunta sa heart is your preload, tataas din yan. So increasing your ang SV is stroke volume and cardiac output. So tutulungan niya yung heart para magkaroon hypertrophy. So in the long run yun mataas yung it will eventually lead to your increased stroke volume and cardiac output. Yun yung nangyayari kapagka nagkaroon ka ng infarction. Are there any questions po? Okay pa tayo? So the next slides naman, this is the spectrum of your acute coronary syndrome. So sabi ko nga, ito yung stable angina. So hindi pa naman siya ganun kalala. But it may lead to your unstable angina. So yung unstable angina, dito na magra-rupture yung plaques. So ito, yung unstable angina, pwede siyang maklasify into two, your NSTEMI or your non-ST elevation myocardial infarction and your ST elevation myocardial infarction. So, medyo clinical tayo. So, yung ECGs niya, usually sa unstable, tsaka NSTEMI, mga ST depression lang o kung hindi niyo na masyadong magigets. So, anyway, suffice to know na dito na lang tayo sa troponin. So, pagka NSTEMI, ang differentiating factor niya for your angina is your elevated troponins. So, non-ST elevated and ST elevated. So, ang difference naman nila sa ECG is elevated tong ST elevation. So, as the name suggests, ST elevation, tumataas tong ST segment pag ST elevation together with your positive or elevated troponins. Pag NSTEMI, non-ST elevation. So, hindi nakataas. So, ito yung samples niya, nakadepress siya. Gets niyo ba, guys? O, nakatulog na uli kayo. Thank you po. Mga gising. Okay. Next is your management naman. So, what do we do if we encounter this? Either angina or your MIs. So, initially, we do workups to the echo and stress testing. And sometimes we refer so pwedeng IM ang mag-manage, internist, or nire-refer niya sa cardio for further workup. And then for the treatment, we give your antiplatelet drugs to possibly sana malays itong atherosclerosis. So bakit? Kasi 'di ba this is composed of your inflammatory if there would be recurrence or kung palagi na nagche-chest pain ng patient without evidence, kunyari lagi may chest pain yung patient, tapos wala naman changes sa ECG masyado, non-specific lang, hindi siya nakababa, hindi siya nakadepress yung ST elevate or so hindi ganito kagrabe yung ECG findings. We usually also advise for angiogram. So angiogram, it is sometimes a diagnostic and therapeutic. Bakit? Ito kasing
siya sa angioplasty. May mga kakilala ba kayo na angioplasty na or na angiogram, parents, relatives? So, ito yon. So, there would be placement of your stent. Ito yung stent niya. Hindi ko na masyadong inano yung ano nito, yung part ng paglalagay ng stent. Basta it suffice to know yung mga possible treatments niya. So, ito yung sa iba naman, yung open heart bypass. So, pina-bypass niya, gumagawa ng conduit dito para ma-bypass itong uh, clot, clot or your atheroma. So, sa ngayon, mas common tong ginagawa yung mga angioplasty. Bakit? It's less invasive. Kasi i-inject lang siya sa part, usually sa may femoral artery, sa may singit siya pinapadaan. Okay, so next topic would be your hypertension. So what is hypertension? Meron na ba nag-high blood sa inyo? Guys, meron na bang hypertensive sa inyo? Kasi meron nang nagtataas yung uric acid eh. Meron ba nag-high blood? Wala pa naman. So if you have your parents, grandparents who are hypertensive, so advise them to check their BP regularly aside from taking their maintenance medications. So hypertension is defined as an office blood pressure. Bakit office? Ibig sabihin sa clinic siya. A blood pressure of 140/90 and above, typically at least taken twice on 2 separate days. So we don't diagnose hypertension based on their first check-up. So kailangan i-advise mo silang mag-monitor. So more or 140/90 above ang ating classification hypertension. So what are the types of hypertension? You have your primary and your secondary. Yung primary is an absence of your underlying disease. So wala siyang ibang sakit, walang kidney problem, walang diabetes. So it is also termed. And then your secondary hypertension, it is wherein you have your comorbidities such as your diabetes, renal problem, history ka na rin ng cardiovascular, mga nag-MI or infarction, yung mga na-stroke. Yan. Secondary, minsan nauuna yun kesa, minsan, Paul, tsaka ka palang mag-high blood. Or the other way around, minsan high blood ka, kaya ka nagkakaroon ng complication, which is your chronic kidney diseases. So here are the examples of their primary causes of your primary or is hanggang 130/80. But then, hindi ba na yung guidelines? So, normal is less than 120 for your systolic and less than 80 for your diastolic. So, paki-memorize din for your exam. So, elevated, 120 to 129. Pag less than 80, yung diastolic, elevated pa rin siya. Then, your hypertension stage 1, 130 to 139 systolic. 80 to 89, so on and so forth. Stage 2 and your hypertensive crisis. So, pag may hypertensive crisis na, we advise patients to go directly to the emergency room. Hindi na tayo mag-aantay, hindi na tayo magte-take ng kahit anong gamot. Okay? So, ito yung tinatanong ko sa inyo kagabi. So, what is blood pressure? So, may sumagot, it is systolic and diastolic. So, partly correct. However, ito yung gusto kong tandaan nyo. Your cardiac output
times your peripheral vascular resistance. So anything to do with your cardiac output and your peripheral resistance would affect your blood pressure. So ano-ano ba yan? May sympathetic activation or stress would increase your cardiac output, peripheral resistance. So equal siya. Pag increase yung cardiac output mo, usually nagkakaroon ka ng increased blood pressure, your heart rate, your stroke volume, and your plasma volume. So the next slide will just show yung mga systems na pwede mag-cause ng hypertension. Sabi ko ito lang naman ang kailangan yung tandaan, yung cardiac output and total peripheral vascular resistance. Anything to do with this, for example, dito sa cardiac output, if defective yung muscle, sa cardiac output, ayun, pag defective yung muscle mo, di ba sabi ko nga, magpa-pump siya na magpa-pump, the heart would strive to compensate. Pataas yung cardiac output, pati yung BP niya tataas. O sa iba naman, yung salt retention. O yung mahilig sa mga alat dyan, katawan, magre-retention siya, will increase your plasma and extracellular volume, and this will increase also your cardiac output. So, ganun lang siya. All that leads to this increase in your peripheral vascular resistance and your cardiac or blood pressure and hypertension. Okay pa ba kayo? Gusto niyo ba mag-attendance tayo bigla? Okay, sige, next na tayo. Tawa kayo Tulog ni iba dyan. So, ito another diagram showing your ito, sure as you can see, kidneys naman, your water and sodium defect. So, defect in excreting sodium and sodium retention would increase your blood pressure. Sa brain, usually mga epinephrine, yung mga stress hormones. Eventually, there will be vasoconstriction again, leading to your blood pressure. So, dito rin sa vasopressin, your antidiuretic hormone. This would increase your arterial pressure, eventually your blood pressure. Sa heart din, so yan. So what are the symptoms of your hypertension? Initially, wala naman talagang symptoms. Kaya yung patients, hindi sila nag-check ng BP. So for you guys who have, kung sino man yung merong mga family history, may magulang or magulang, kapatid, pinsan na nag-high blood. So for you guys, siguro mag-start na rin tayo mag-check ng mga BPs. So sabi nyo nga, meron naman nagturo sa inyo para mag-BP. So, kung meron sa inyo BP aparato, so use it. Lalo na dun sa may mga risk factors, yung mga sinabi natin kanina, yung non-modifiable and your modifiable risk factors. Here are some of the symptoms. So, pag naramdaman nyo na ito, laging pahinga after 5 minutes, then check for your blood pressure. So, nosebleed. Yung mga nano-nosebleed dyan, hindi lang naman dahil sa init or sa yung mga iba may mga polyps or dahil lang sa trauma minsan nakalikot ng ilong. O mas mainam chine-check yung BP kaya nga sa clinic kapag dumating kayo may mga symptoms na ganito, included sa vital signs ang blood pressure. So, if you have epistaxis, nose bleeding, headache, chest pain lalo, your hematuria, blood in the urine, shortness of breath, hirap huminga, vomiting, palpitation, nahihilo, dizziness, or blurring of vision.
If you have these common symptoms, just check for your blood pressure. Okay, so for the treatment and management, ang kailangan nyo lang tandaan is nandito. Ito kasi more on sa clinicians na to. So, initial choice for your hypertension drug. So, yung common makakilala yung high blood. Yung mga losartan, amlodipine. So, losartan is part of your angiotensin receptor blocker, ARBs. Your amlodipine is your calcium channel blockers. So, meron pang iba, yung mga ACE inhibitors, yung mga captopril, enalapril, mga prilpril, and then your thiazide diuretic. Thiazide yung mga hydrochlorophilippines. So, included din dyan lifestyle changes. So, smoking cessation, controlling your blood glucose or sugar for your diabetics and also your cholesterol or lipids. So, what to do? You eat healthy food, your DASH diet, moderate alcohol consumption, or reduce yung sodium intake per day. So, mahirap mag-compute ng mga ganyan, mga nutrient calories. Basta sa akin naman, I would advise patients diabetes at because yung arteries yun natin, di ba? Sa buong katawan niya, pati sa eyes. Your heart attack, your myocardial infarction, heart failure, sexual dysfunction, and kidney disease is one of the most common. So, ito yung 5 C's. Ito na tandaan nyo rin, coronary artery, chronic renal failure, congestive heart failure. So, lahat nag-fail. Kasi ang hypertension is part of your circulatory diseases. Ito yung pangit, yung cardiac arrest, syempre. And then your cerebrovascular accident, which is also your stroke. Okay. Okay pa guys. Nakapag-attendance. Gusto nyo ba? Okay, mamaya na lang. So, surprise attendance ko na lang, TR. Lalo sa mga tulog. Okay, so last 2 topics na tayo. Your shock and your RHD. Diba, binilisan ko na lang talaga. However, yung sa respiratory system, siguro sa Wednesday na lang. Wala pa kasing yung sinasabi kung kailan yung midterms. Yung schedule ng midterms. Update ko na lang kayo or update niyo ako kung may mabalitaan kayo kung kailan yung midterms. Okay. So, ang kabaliktaran ng hypertension is hypotension and shock. So, shock. Bukod sa reaction na shock. So, it is a life-threatening condition. Ito talaga, emergency cases to, characterized by insufficient delivery of oxygenated blood to the microcirculation, resulting in, so yung isa ischemia, yung sa atherosclerosis, ito naman ay tissue hypoxia na and cellular dysfunction. So, we have a high index of suspicion in patients with heart failure kasi marami tayong types ng shock. So, it could be from your heart, your cardiogenic. So, pag may heart failure, tas mababa yung BP, we suspect shock. In trauma patients, syempre may blood loss, internally or external hemorrhage. And also for those who have severe infections. So, may mga fever, meron tayong septic shock. So, what is the mechanism of your shock and your kumbaga ay clinical symptoms niya?
So one is narrow pulse pressure with or with minsan kunyari ang usual BP 'di ba 100/60, yung iba masyadong malapit kunyari 90/50 yun yung narrow pulse or iba 80/40 basta malapit lang yung ano niya yung diastolic, your systolic and diastolic medyo deep respiration. So hindi lang naman heart ang nagko-compensate din pati yung ating lungs. So siyempre tinutulungan niya yung heart sa oxygen supplementation natin. So tataas ang respiratory rate. And then for your uh, fast and deep respirations and then your decreased urinary output. So ito ang role ng ating antidiuretic hormone. So pag na-sense niya na konti ang volume, dinidecrease niya yung urine output. So in turn, pag decrease yung urine output, konti yung fluids na nilalabas, tataas sa urinalysis, you will see your increased urine specific gravity. Okay, nakakasunod pa. And then, ito yung isa sa mga nagtanong sa akin last time, may cool, clammy skin. So sabi ko nga, pag nanlamig yung extremities, hindi nanlamig yung ano yung jowa pag nanlamig yung extremities, napupunta siya sa core. Yan. Eh yung ito yung unang nanlalamig, nanlalamig itong paa, yung hands, fingers. Kasi pinupunta nila sa mas importanteng organs like your heart, your kidneys, your liver, your brain. And then pagka sobrang shock na siya, ito na altered mentation na. So patients would tend to have drowsiness or even comatose. Hindi nyo na siya nakakausap ng maayos. Antok-antok na. Iba yung antok sa boredom sa lecture. So, and eventually dilated pupils. Ito medyo pa na to. Eventual death na yung kasunod. Naku, nakalimutan ko yung sa case. Mamaya na sa dulo. Saan na ba? So, yan. So, ayan yung initial findings, initial response. And then, parang kanina naman sa hypertension, di ba? Sabi ko nga, ay, si Franklin. Ayan. So, yung baroreceptor, yung kidneys, ito laging tatandaan, di ba? Cardiac output and your systemic vascular resistance, lahat ng makakapagpataas sa kanya. Sa ma-activate yung baroreceptor tsaka kidneys. Inuulit-ulit ko na, ha? Ano lang siya. Okay, so next would be your types or classification of shock. So it would be divided volume shift or volume loss, then sa output cardiac or extra cardiac. So pakitandaan po, pakilagyan ng highlight classification. So sa distributive shock, there mga examples niya septic shock and your anaphylactic or neurogenic shock. So sa septic, siyempre may inflammation, so expect there will be capillary leakage. So parang nadi-distribute siya. And then sa anaphylactic, yung mga may allergies, so vascular tone dissociation. Sa volume loss naman, tinatawag tayong hypovolemic shock. So as I've said sa mga trauma patients, so yung mga hemorrhagic, non-hemorrhagic, may types din tayo. So for your hemorrhagic, examples will be your accidents, mga vehicular accidents, mga major trauma or accident.
Okay, so next will be your cardiac and your extracardiac or cardiogenic shock, yung myocardial causes. So ito nga yung mga may history ng ah, card cardiac problem or yung mga may history ng myocardial infarction. Your arrhythmias or your irregular heart rates. So mainly, basta meron laging tinatanong sa patient yan kasi mahalaga ang history rin sa mamaya sasabihin natin that shock is a clinical diagnosis. So yung mga lab test is just supplementary for you to know exactly what the cause of the shock is. So mahalaga yung history. So yun nga, myocardial, mga may heart attack, iba long-standing hypertension. Yung mga complications na yun, nabanggit natin, yung arrhythmia, mga irregular heartbeats, yan. Iba, valvular heart. So there is pump failure. And then lastly is your obstructive shock. So this is due to impaired diastolic filling, yung mga tamponad sa heart din yun, mga pulmonary embolism sa lungs, yung tension pneumothorax, there is air in the lungs, that is your tension, your pneumothorax in general. So either may, ayun nga, naka-obstruct siya. Kasi sa cardiac tamponad, ibig sabihin niya is, yung kasing heart is para siyang may, alam niyo na ba yung histology na, di ba? So, yung heart may endocardium, pericardium. Sa pericardium may para siyang plastic, di ba? So, pagka nagkaroon ng pericardial effusion, nagkakaroon ng fluids doon. Then, eventually, tamponad. Hindi na, kumbaga, kung marami ng fluids, hindi na nakaka-pump yung heart ng maayos. Tamponad ang sa mga gustong mag-medicine, madidiscover nyo rin siya. Okay, so for the diagnosis of shock. So, shock is a clinical diagnosis. So, as I've said, hindi mo na kailangan muna ng laboratory test. However, routine investigation, the type or subtype of shock, but it is not required. So, kasi pag shock, emergency nga siya, so, unahin muna natin i-stabilize yung patient. So, in all patients, kung kunyari, stabilize na yung patient, measure this blood test, your arterial blood gases or your EBGs, yung lactate levels hindi masyadong basado sa mga big hospital siya. And also your capillary glucose, baka naman mababa yung sugars ng pasyente kaya siya ganun. Minsan dadating yung patient unconscious, babay BP and all, just to find out na mababa lang pala yung blood sugar. Yung mga patients na diabetic, may times na hindi sila kumakain tapos or wala silang ganong kumain, and then siyempre sa mga relative hindi siya ganon ka-alarming kung hindi masyadong kumakain. Pagka nawalan na ng malay tsaka nadadala mga lab test. So sodium, potassium, ang sodium, check for your electrolytes. So isa sa kasi sa symptoms is altered mental status. So baka mamaya mababa lang pala yung sodium. Ano pa? Yun lang usually. Or check nyo rin yung history niya. Baka may history yun nga, lagi yung chronic kidney disease, heart problem, na-stroke ba yung patient. So, yung sa mga stroke patients, minsan neurogenic shock yan. So, yun yung mga kailangan nating i-elicit sa mga patients. So, we have stages of shock. We have a non-progressive or compensated stage, progressive or irreversible. So, non-progressive,
is sometimes called your compensated shock. So the compensatory mechanisms of the body will set in, and then ito meron kang full recovery kahit wala kang medication na binigay, wala kang intervention na binigay sa patient, magre-recover siya. Unlike your progressive, so in which without the therapy, magwo-worsen siya. So ito yung mga kailangan ng dalhin nga sa emergency room. And yung irreversible, ito yung sad na form kasi eventually bihira yun na yung nagre-respond sa therapy. So this will lead to eventual death kung di agad ma-save di agad magbigay yung mga safety measures para sa patient. So ito lang yung clinical signs niya. So for the BP sa compensatory, normal pa siya, progressive, medyo bumababa na. Then your irreversible, you will need your vasopressors, your pharmacologic support. Ano ba yung vasopressors? Your norepinephrine, your dopamine, or your dobutamine. So iba-iba rin yung, hindi ka basta magbibigay ng dopamine or dobutamine. Kailangan alam mo rin kung anong type siya ng shock mo na bago mo siya i-administer. Then for your heart rate, sa compensatory, medyo mababa pa, more than 100 lang. Then 150 na sa progressive. Irreversible, ito na yung pabagsak, minsan tataas. Pero usually, bagsak na yung BP niyan. Respiratory status, so yung respiratory rate niya more than 20. Pag compensatory, ito sa progressive stage, medyo rapid shallow. So, mabilis na mababaw yung paghinga ng patient. And then, sa irreversible, ito na yung kailangan tubuhan or lagyan ng tube, intubation, then ihuhook sa mechanical ventilator. So, sa physical exam, sa skin, cold, clammy pa lang sa compensatory. Progressive mottled or petechial na. May mga para siyang, sa dengue, di ba, petechial rashes yun. So, meron na siyang ganun. Then, yung irreversible jaundice. Bakit jaundice? Kasi meron na siyang end organ damages na pati yung liver. Kaya nagjo-jaundice na. So, for urinary output, decrease lang sa compensatory, progressive 0.5. Pag reversible, halos wala na. These patients would require your dialysis na. For the mental status, compensatory, confused pa lang. Pagka progressive, lethargic. Ano ba yung difference nila? Pag confused, nakakasagot pa yan, or agitated, parang hindi mapakali. Pag progressive, antok-antok, lethargic. Parang kayo ngayon, lethargic na. Okay? Tapos unconscious na eventually. So, yung acid-base balance, more on clinical siya. So, respiratory alkalosis, that will lead to metabolic acidosis and then profound acidosis. Okay, so for your shock treatment goals, ano bang kailangan gawin? So, salvage phase, optimization, stabilization, de-escalation. So, salvage, so ito yung kailangan nating mahabol yung blood pressure niya. So, you perform your life-saving measures. So, if wala ng heart rate or then you do your CPR. Kapag ka naman may baba yung BP, bigyan na ng vasopressors. Then, provide adequate oxygen. So, kung mga 94, 90s to 95 naman, usually, oxygen cannula lang. So, yung mga intubation, pagka yung kita mong wala ng respiration or ang oxygen saturation, mga below 80s na or 80s na. We provide them with tube intubation. And then stabilization, so to minimize your complications, provide organ support. And then pag naka-recover naman, you have this de-escalation. So you wean them from your vasoactive agents, your vasopressors, and then yung urine output, mahalagang i-monitor. Okay, gising pa ba kayo? Hindi na. So, may questions ba? Mamaya ako magtatanong. Okay, so last part na tayo. Your acute rheumatic fever and your rheumatic heart disease.
So actually, your rheumatic heart disease comes from your acute rheumatic fever. So ano ba ARF? So usually sa mga bata ito nangyayari. So it is an acute illness caused by your autoimmune response to infection with pakitandaan po, with a group A streptococcus, leading to a range of symptoms affecting your heart, your joints, your brain, your skin, your subcutaneous tissues. So it is diagnosed using your revised Jones criteria. So may criteria siya on the diagnosis, and it may recur with subsequent group A streptococcal infections. Mamaya try ko explain kung paano siya nagre-recur. And then pag umulit din naapektuhan na ang heart, you have your rheumatic heart disease. So this is your damage to your heart valves. So yung may mitral or aortic regurgitation, it would also cause your stenosis and complications. And iba na stroke, embolic stroke, endocarditis, and irregular heartbeat, then your atrial fibrillation. So who are at risk for this rheumatic heart disease? So those who have yung bata kayo, sino ba yung laging nagkakaroon dyan ng sore throat or tonsillitis? So yan, prone sila sa rheumatic heart disease. So pag hindi tinapos yung antibiotics, keeping antibiotics for strep or scarlet fever treatment. So if you have scarlet fever also and not practicing proper hand hygiene. So napakahalaga niyan. So this is how your cross-reactive immune response in acute uh, rheumatic fever. So ito yung invasion ng group A, streptococcus. Then natatandaan niyo naman yung mga memory, mga B cells, T cells. So nagko-cross react siya doon. Yan, tapos mapupunta siya sa iba't ibang organ system. So that's the time na pag nag-recur siya, minsan kakaroon talaga ng mga complication tulad ng rheumatic heart diseases. So yan. So group A, streptococcus, yung cross-reactive niya, pupunta sa infiltrate siya dun sa valves ng heart. So pag napunta siya sa valves, yun, madadamage siya, ito yung mga changes sa valves or remodeling. Kakaroon ng lesion. Kaya any damage, 'di ba, sa heart muscle, so yung iba magko-cause din ng hypertension and eventually yung mga complication, atrial fibrillation, irregular heartbeat kasi may mabablock na part ng heart, so hindi na continuous yung electric activity niya, so irregular heartbeats. So here are your symptoms of your acute rheumatic fever. High fever, body malaise, yung mga skin lesions niya. Ito medyo tandaan nyo na lang din, nandito naman yan sa Jones criteria. So high fever, malaise, yung skin niya, ito yung mga usual na presentation. Erythema marginatum, your subcutaneous nodules. And classic migratory polyarthritis, palipat-lipat na joint pains ng Sydenham, Korea. Korean novel, jerking and flinching. So more on neurologic yan, or sa brain, di ba, sa joints, sa heart, and yung complications niya. So, simula pagkabata ko, meron na kayong recurrent tonsillitis, ganyan, dapat na-treat nyo siya agad or natapos nyo yung antibiotic treatment para hindi siya mag-lead sa rheumatic heart. So, rheumatic heart disease, yung common symptoms lang naman yan ng heart diseases. So, you have your shortness of breath, tightness in chest, fever, weakness, swollen joints. Ang importante pa rin is your history. Tanong nyo kung meron ba nagkaroon siya ng history ng madalas na tonsillitis. So, yun. Medyo mag-high index of suspicion ka na rin pag ganun. Ay, baka may rheumatic heart doon. So, yung rheumatic heart disease, ito muna yung sa rheumatic fever na criteria yung Jones.
So, you have your major. Dati simple lang 'to, eh, pero hindi ko napapa-memorize sa inyo. It's just nice to know yung mga, major and minor criteria. Puwede rin tatanong ko kung major or minor criteria. Sige, lagay na natin sa quiz lang. Pero sa exam di ko na sa long exam, sa finals di ko na yan bibigay. Yung major criteria, your carditis, your arthritis, your polyarthritis, your chorea. O madali na tandaan yan. Chorea, polyarthritis, carditis. Yun yung major. Minor, kung may polyarthritis ka, may polyarthralgia, so pain. Fever, ESR, hindi naman masyadong mini-measure kaya siya part ng minor criteria. Okay. So, ito yung spectrum niya kung yung mga high risk, yung mga may acute rheumatic fever, kailangan dyan may prevention ka na. So, as we've said, yung hygiene is important. And then, kung nagkaroon ka na ng infection, nagkaroon ka ng pharyngitis, tonsillitis, your primary prevention is to treat your infections. So, ito yung treatment options, your benzathine penicillin, common treatment for your rheumatic heart and your rheumatic heart disease and rheumatic fever. Your oral penicillin, cephalosporins, clarithromycin or azithromycin. Then, pag may fever ka pa uli, may penicillin prophylaxis. I'll show you later or secondary prevention. And then, if it will lead to your rheumatic heart disease. So, pag rheumatic heart, yung mga ginagawa dyan, penicillin din or valves. Pagka severe na siya and you have your heart failure, arrhythmias, thromboembolism, may anticoagulation na to lyse the thrombus and your valve repair. Okay, so ito lang yung secondary prevention niya. So, your benzathine penicillin, give it intramuscularly every 21 to 28 days yan. And then, ano pa? Ito lang siya, duration of your secondary. Ito yung secondary prophylaxis. Dito siya sa pagka may rheumatic heart disease ka na. Prophylaxis niya without carditis. So, 5 years since last episode, whichever long. This is suffice to know na ang treatment is your benzathine penicillin. Okay, that would be the last slide. So, keep a healthy heart so won't be apart. Balik tayo sa case. Nandiyan pa kaya sila? Ito na yung case natin. Yan. Si 58-year-old male. So, for this case, give me one of the risk modifiable. Meron ba? Sige na, the risk factors na lang. Give me at least one risk factor for this patient para magkaroon siya ng myocardial infarction, atherosclerosis, mga unstable angina. Yes, Ma'am Far. Ma'am, yung age po kasi medyo may edad na po siya since Medyo pa-senior na si sir, oo. So, one is age. So, ano ba siya? Modifiable, non-modifiable? non-modifiable po. Okay, correct. Thank you, Ma'am Far. So, ano pa? Makapagbunot nga. Ma'am Galman, are you there? Wala na. Nakatulog na. Yes po, ma'am. Ano po ulit yung tanong? Ayoko na ulitin. Nakakatamad. Charot. Hindi. Ano yung mga risk factors nitong patient? Give me one risk factor for the patient. For this patient sa case. Yung sa physical exam po, Ano? Ano siya? restless po and is diaphoretic po.
Yun yung symptom ay signs niya. Pero ano yung 'di ba meron tayong non-modifiable, modifiable risk factors. Binigay ni Ma'am Far kanina is yung age, which is correct. Ano pa sa tingin mo dito sa taas na banda? Call a friend? Kaya? Call a friend. Pwede Oo, mo kasi call a friend. ay sayang naman. O sige, sino tatawagin mo? Jamaica po. Ma'am Jamaica raw. Help daw, help. Yung risk factor niya po is yung pagkakaroon niya po ng history ng diabetes po. Okay, one is diabetes, correct. Ano siya? Non-modifiable, modifiable? Modifiable po ba, ma'am? Okay, correct. Ayan, mga ganyan tanungan sa quiz. Charot. Ano pa? Ano pa yung risk factors niya? Sir, si Ma'am Ramirez? Male po siya, ma'am. Male. Tama ba? Tama ba yung dinig ko? Male? Wala na siya. Yes po. Okay. So, ano siya? Modifiable, non-modifiable? Non-modifiable po, ma'am. Okay. Thank you. Si Ma'am, sa pinagtataas ng kamay. Ma'am Nicole, may sagot ka? Yes po, ma'am. Ano? Bali yung medical history po ni patient for Sige, hypercholesterolemia kaya mo po. yan. Dyslipidemia na lang para sumama ng joke. So, part of your lipids kasi ang cholesterol. So, pwede ring term is dyslipidemia. So, ano siya? Modifiable or non-modifiable? Modifiable po. Okay, correct. Thank you. Ano pa? May isa pa dyan, no? So, nabanggit na yung age ng patient, gender, male siya, history of hypercholesterolemia. Dyslipidemia na lang. Tapos type 2 diabetes. Ano pa? Oh, isa na lang. Ay, may type in sagot. Yes, Sir Franklin, hypertension daw. Sige na nga. O ano yung hypertension? Modifiable or non-modifiable? Ano si Sir Franklin? Saan na yun? Nag-type siya eh. Si Sir Franklin, are you there? Hello Si po, Franklin. ma'am. Yeah, so sumagot ka. Tama yun, hypertension. So ano siya, modifiable or non-modifiable? Modifiable po. Okay, thank you. Tama. So lagi niyong tatandaan ite. Your non-modifiable and your modifiable risk factors. So initially for this patient, so alleviate muna natin yung pain sa emergency room. Pero check mo yung vital signs niya, BP 150, 100, heart rate, so slightly tachycardic. So RR or your respiratory rate slightly elevated din, 24, febrile naman siya. So for initial management, minsan hindi natin, yung iba kasi binibigyan agad ng mga clonidine, etc. pampababa ng BP. However, we should take note na in pain yung patient, tsaka restless. So, hindi agad-agad clonidine, ganyan, or your antihypertensive. Give them time to rest and give your pain meds. Baka naman mag-improve after giving your pain meds. Baka bumaba na yung BP. And then you do your ancillaries. Pag na-control na yung pain, yung BP, you do your ECG and check further history. Aside from your initial history of hypertension, baka tanong nyo kung na-stroke na rin ba siya or may iba pa siyang naging sakit. Pag stable na yung patient, huwag nyo tatanungin pag hingal na hingal pa siya. Okay. That ends our cardiovascular module. Yung respiratory Wednesday na lang ha. Hindi ko na rin kinaya kasi. May naintindihan ba kayo? Ano ba learning points ba? Baka wala nang naintindihan sa kakamadali natin. Dahil sa mga buwisit na transport strike niyan. Buti pa kayo walang paso. Kami meron. Sad to say. Ayun. So,
Yung midterms, update na lang natin isa't isa kung kailan. Wala pa rin akong balita, hindi pa nag-reply sila Sir Victorino. If sa Wednesday yung exam, yung 1/4 ng respiratory lang yung madi-discuss. Kapag naman ibang araw yung exam, pwede na nating ituloy yung discussion sa respiratory kasi yung next meeting, so 27, wala na naman pasok. Puro kayo long weekend, sana all. O aral kayo mabuti sa final, naku. So usapan, isa pang additional points pag isa sa inyo ay ma-perfect ang isa sa mga susunod na quizzes. O challenge yan ha. Plus 10 uli yun sa finals na final exam. Lahat kayo. Pag may naka-perfect na isa lang. Yung mga nakaraan kasi, yung first quiz, may isang mali. Itong second quiz, merong 18/20. Sayang naman. Grabe kayo, multiple choice na yun ha. Grabe sila. Pero may iba rin na medyo mababa, kaya masakit ulo ko. Ayan, may tanong si Ma'am Herschel. Phone in question, ma'am, ask ko lang po kung tama na rheumatic fever. Pwede diagnosis sa case na pinakita nyo. Ano yan, si tatay ba ito? Yung 58-year-old male po ba? Opo, yung 50 old. It will be based on your history. Pero initially with this given history ng hypertension, high cholesterol or dyslipidemia, and diabetes, we lean towards your ACS, your acute coronary syndromes. Bakit? Nandyan lahat ng risk factors na ang diabetes kasi is also a cardiovascular disease partly. Bakit? Kasi nga, pagka diabetic, more on inflammatory ang tumataas dyan. More on inflammation din ang diabetes eh. Mataas ang sugar, nagkakaroon din ng mga endothelial injury. So, it would also lead to your ACS. Yung regarding sa rheumatic heart disease baka. Yung rheumatic fever usually sa bata, yan nagsisimula. Mga less than 15 years old, mga ganun. So, tanong mo kung may history siya, kunwari, daddy, tatay, meron po ba kayo dati nung maliit kayo, lagi kayong nagkakatonsillitis o kaya ay nagkaroon ng madalas na ng sore throat. Tapos meron po bang in-inject sa inyo na gamot? Yun. So that would those are the clues para sabihin mo na baka nagkaroon si tatay na rheumatic fever. So ang qualifying doon, papa-2D echo mo siya para i-check yung valves. Kasi sa ECG, hindi masyado siyang evident eh. More on the 2D echo kasi makikita dun yung mga valves. Usually, pati yung mga regurgitation kung meron, yung mga findings niya. Okay, nasagot ko ba, Ma'am Perez? Yes po, ma'am. Okay, thank you. Sino pa may tanong? Sige, tanong lang kayo. Cardiac naman to eh. Dati hindi ko siya favorite. Medyo favorite na lang. I-rundown lang natin. Ito kasing tatlong ni atherosclerosis, hypertension, medyo magkaka-correlation sila. Unlike your rheumatic fever, rheumatic heart and shock, talagang magka-separate disease entity sila. Kasi yung atherosclerosis may lead to ischemic heart, diba? Angina, pain. So, yung hypertension naman, risk factor din siya ng atherosclerosis. Di ba? Pakasaya ng cardio. So, yung next topics natin. Wait lang sa respiratory tayo. More on sa respiratory kasi yung mga symptoms initially, ewan ko ba bakit dito sa cardiac hindi sinama yung mga clinical manifestations. Kasi siguro pagka cardiac chest pain lang naman yan usually. Pagka mga severe na yan yung mga pwede rin kasi mag-cyanosis clubbing pagka
long-standing cardiac diseases. Yung respiratory, yung sisimula tayo sa symptoms, clinical manifestations pala. Mga infection siguro, kabisaduhin nyo na lang para mabilis ba. Ganun lang naman eh. Pagka infection sa lungs, nag-intro na ako. Pneumonia, tsaka TB. Yun lang naman yung usually sa Pilipinas. Mga causative agent, alam niyo na yan, bacterial, fungal, viral. So, viral, ang common naman ngayon is COVID. Then your flu. Bacterial, strep, staph, yung mga, ang magiging difference lang nito kung saan, anong age group usually. Tsaka kung ano yung comorbidities niya or if immunocompromised yan sa mga fungal. Then, yung next topic, COPD tsaka asthma. Mga airway, airway problem, hypersensitivity, yung COPD sa mga smokers. O yan na, binigyan ko na kayo ng preview. Tapos na tayo. Tapos na tayo sa respiratory. Yun lang. Tinapos lang ng chika. Chinika lang kumpa. Ngayon, naintindihan ko na yung sinabi nyo, hindi na-discuss masyado. Sana naman kahit ganito yung discussion, may natutunan kayo. Yung mahirap din kasi siyang i-compress. Ang dami nang nakalagay sa syllabus. Tapos ganito lang yung time. So next ng pulmonary, gastro, renal, tapos may endocrine pa nga pala. Iyak na ako. Saka nervous system. So 1. Kami pa. Yung renal, kaya nga dadalian na lang natin. Huwag kayo masad. Wala tayong choice. Basta pag may tanong kayo, tanong nyo lang. Pag may di kayo naintindihan, kunwari nagbabasa kayo, tanong i-chat. Kahit i-chat nyo sa groups natin para lahat matututo kung may tanong man. So, respiratory sa Wednesday, GI, tsaka anyway, sige, magbigay na lang ako ng schedule. Pagka hindi natin gano'ng matatapos, sabi ko kay Ma'am President, bigyan niyo na lang ako ng vacant time niyo kahit isang araw. Oh, Sarah G. Kahit isang araw. Okay na. Gusto niyo na bang umuwi? Umuwi. Patulog. Ano ba yan? Pati ako naantok. Sige, mag-clinic pa naman ako. Sana may pasyente, no? Medyo naka-transport strike. May mga sasakyan kaya. Anyway, good luck sa atin. Oh, wala nang tanong, guys. Are you sure? Klaro naman sa inyo. Yung part ng cardiovascular. In-emphasize ko na uli yung mga kailangang alamin para sa quiz. Sana naman may maka-perfect. Usapan uli. Pag may naka-perfect, plus 10 sa final scores. Ang final. So, kunyari, 80 items yung final. So, plus 10, 90. Ganun yung ginawa ko sa, di ba yung sa mga quiz nyo, ganun. So, sa midterms, ganun. Ang daming puso. Starbucks lang sapat na, guys. Charot. So, galingan nyo, lalo na dun sa mga alam nyo na hindi okay yung quiz. Yung mga less than 2 digits. Hindi ko na syempre babanggitin, pero alam nyo na yun. Walang masyado nasasagot sa quiz. Pero, huwag naman tayo mangopya just for the sake na may maisagot. Aral lang yan. Sabi ko nga, nasa PowerPoint naman lahat. Lahat nasa PowerPoint. Or kung di man nasa PowerPoint, dapat tinake down notes nyo yung mga in-emphasize ko. Okay. So, that would be all for today, guys. See you sa